Matutulog na sana si Roland nang tanggapin ng Kastilyo ang isang espesyal na panauhin, ang High Priest na si Taylor ng Changes Stronghold Church. Agad na nawala ang antok ni Roland ngunit may bahagyang namumula pa rin sa kanyang pisngi mula sa naunang insidente. Ang High Priest na si Taylor ay nasa middle-aged years na lalaki na nakasuot ng puti at asul na ceremonial na damit na karaniwan sa simbahan. Siya ay nasa 40 taong gulang, at ang kanyang kasuotan at hitsura ay malinis. Ang kanyang paraan ng pagsasalita at pag-uugali ay katulad sa isang magalang at piling maharlika. Pagkatapos yumuko ni Taylor bilang pagbati, inanyayahan siya ni Roland na maupo at inutusan ang kanyang katulong na maghain ng tsaa. Na may ngiti sa kanyang mukha, binati ni Taylor si Roland sa pagiging pinuno ng hangganan ng kanluran at tila hindi nabigla sa pagkamatay ni Duke Ryan, na nagpapakita ng kaunting interes sa kung sino ang may hawak ng bagong kapangyarihan. Sa kanyang pagdepensa, ang simbahan ay bihirang makialam sa mga sekular na gawain. Diretso sa punto si Roland at nagtanong tungkol sa layunin ng pagbisita ni Taylor. Dumating si Taylor upang batiin si Roland at nag-alok ng kanyang kooperasyon. Nag-alok siya na tumulong sa pagpapalawak ng teritoryo at sa kanyang impluensya. Si Roland ay napakunot-noo, hindi ba't sinabi mo na ang simbahan ay bihirang makialam sa mga sekular na mga gawain? Ang mataas na pari ay mahinahong sumagot, ang bihirang mamagitan sa mga gawain ay hindi nangangahulugang hindi na pwedeng makialam. Ang patuloy na alitan sa pagitan ni Garcia at Timothy, ay naging miserable ang buhay ng mga residente sa Timog. Hanggat maaari mong mabigyan ang iyong mga tao ng katatagan at kapayapaan, makikilala ka ng simbahan bilang isang karapat-dapat at iginagalang na pinuno. Saglit na natigilan si Roland, napagtanto na ang alok ni Taylor na tumulong sa pagpapalawak ng kanyang teritoryo at impluensya ay isang pagtatangka na suportahan siya sa kanyang pag-angkin sa trono. Ang mataas na pari ay tila nagtataglay ng maraming kaalaman tungkol kay Roland at sa border town. Pinuri niya ang katapangan ni Roland sa pagtatanggol sa bayan at pagprotekta sa kanyang mga tao. Hindi pinaniwalaan ni Roland ang mga dahilan ng mataas na pari sa pag-alok ng kanyang tulong, dahil sa kanyang mga salita na nagpapatunay na ang simbahan ay nagbabantay sa malayong sulok ng mundo, kahit na sa mahabang ilang buwan ng taglamig sa border town. Na ito ay parang nasa labas na ng mundo dahil sa makapal na mga nyebe. Inilabas ng mataas na pari ang isang kahon na may 2 tablitas mula sa kanyang bulsa, isang pula at isang itim. Ipinaliwanag niya na ang mga ito ay ginawa ng alchemy workshop ng simbahan. Ang pulang tableta ay kayang pansamantalang magpalakas ng lakas ng mga nasasakupan ni Roland, habang ang itim na tableta ay maaaring tumaas ang kanilang pagtitiis sa pananakit, lamig, at init ng ilang beses. Bago umalis ang pari, sinabi niya na ito ay isa lamang malaking tipak ng yelo, ang mga tablitas ay simula pa lamang, at ang simbahan ay kayang mag-alok ng higit pang tulong. Hindi nagamit ni Nightingale ang kanyang kakayahan upang makita kung nagsisinungaling ang pari dahil ang pari ay nakasuot ng God Punishment Stone necklace. Gayunpaman, nang masusing tingnan ni Nightingale ang 2 tableta, ang 2 tableta ay parang mga God Punishment Stone. Ang lukab ay hindi pabilog ngunit parang isang serye ng mga itim na sinulid na dumadaloy dito, ngunit hindi ito katulad ng epekto ng isang God Punishment Stone. Maingat na binalot ni Roland ang mga tablita sa isang piraso ng papel at inilagay ito sa kanyang bulsa. Malakas ang kutob ni Roland na may lihim na motibo ang simbahan. Sa panlabas, lumilitaw na hinahangad nilang palawakin ang kanilang impluensya sa pamamagitan ng pagkuha ng mas maraming tagasunod at paglikha ng isang matatag na bansa, gayunpaman, may kakaiba. Sa halip na tumuon ang kanilang mga simpatsya sa likod nila Timothy o Garcia, na aktibong nagsusumikap na pag-isahin ang bansa, pinili ng simbahan na suportahan si Roland, partikular na pagkatapos ng labanan sa tagumpay ni Garcia. Ang mga motibo ng simbahan ay tila nagsay self-serving, at habang ang pagtanggap sa kanilang mga suporta ay maaaring mukhang mapang-akit, ito ay potensyal na lumala ang magulong labanan sa pagitan ng 2 hari ng Grey Castle. Ang kahihinatnan ng gayong senaryo ay magiging sakuna, ang mabilis na pagbaba ng populasyon, ang pagkawala ng kayamanan, at ang apoy ng digmaan na lumalamon sa buong bansa. Ang pangarap na pagkakaisa ay maaantala, marahil ito'y wala ng katiyakan. Nagtatanong sa kanyang isip, ano ang posibleng makuha ng simbahan mula sa gayong mapanirang resulta. Sa halip na palawakin ang kanilang impluensya,
malamang na mahaharap sila sa pagkasira ng kanilang magagandang simbahan at paghina ng kanilang mga tagasunod. Tila isang maikling sandali at walang maingat na desisyon. Sa wakas ay naubos na ni Roland ang library ng kastilyo, at naglakbay siya pauwi sakay sa little town. Inatasan ni Roland ang pamilya ni Petrov na mamahala sa Chang'e stronghold. Habang papalapit si Roland sa border town sa tabi ng Redwater River, nagbago ang tanawin sa magkabilang panig ng ilog. Sa tapat ng bayan, maraming tao ang abala sa pagtatrabaho. Sa paghusga sa kanilang kasuotan, malamang na sila ang mga labor na unang ipinadala sa border town. Sa gilid na malapit sa dulo ng kabundukan, maraming makeshift wooden shed ang naitayo. Itinutukoy ni Roland na ito ang mga tahanan ng mga labor family. Ang mga taong ito ay nakatali sa lupain sa bawat henerasyon, at maging ang kanilang mga anak ay isisilang sa pagkaalipin. Sa kaunting pag-asa, karamihan ay namuhay ng manhid, hindi dahil sa tunay na pagnanais na magtrabaho kundi sa latigo at utos ng kanilang mga amo. Walang alinlangan, ang pang-aalipin ay isang kaaway ng industrialisadong produksyon at isang sistema na kailangang alisin. Gayunpaman, walang intensyon si Roland na iwagayway ang kanyang kamay at gawing malayang mamamayan silang lahat. Sa halip, nilalayo niyang magbigay ng landas na mag-aalok sa kanila ng kislap ng pag-asa para sa mabilis na kadaliang kumilos at pagkakataong maging malayang mamamayan. Sa paglapit sa baybayin ng border town, natatamasa ang maalat na simoy ng karagatan, huminga ng malalim si Roland. Isang napaka-hindi kanais-nais na amoy na pinaghalo sa hangin. Sandali lang, ito ay banal, ito nga ay banal, sa totoo lang. Samuka si Roland sa karagatan at nagplano ng pinakamahalagang pagbabago sa border town. Pagbalik sa kanyang opisina, napasigaw si Roland ng isang order habang may hawak na blueprint sa kanyang kamay. Nais niyang magtayo ng mga palikuran at banyo. Palikuran at banyo, nag-isip sandali si Carter. Sinabi niya na ang mga taga-nayon ay hindi nangangailangan ng gayong mga pasilidad, nakakapagpahinga na sila sa labas. Ang parehong gawain na ito ay ginagawa rin ng mga labor, karaniwan nilang itinatapon ang kanilang mga dumi sa ilog, na nagpapahintulot sa tubig na madala ito. Napagtanto ni Roland na mahirap ipaliwanag sa kanila, dahil ito ang pamantayan para sa mga tao sa hinaharap ng mundong ito. Tiningnan ni Carl ang blueprint at tinanong ang layunin ng pool sa likod. Hindi nag-atubili si Roland at sinabing kailangan niyang mangolekta ng dumi. Parehong nagulat sina Barkov at Carter nang marinig na ang kanilang kamahalan ay gustong mangolekta ng mga dumi para sa pagsasaka. Kung iisipin, kinukuha ang mga dumi sa balde, at iwiwisik ang mga ito sa mga pananim, pagkatapos ay ihahatid ang mga ito sa mesa kung saan mo ilalagay ang mga ito sa iyong bibig. Ang pag-iisip lamang tungkol dito ay nagpasuka sa dalawa. Ang mga tao sa magkaibang mundong ito ay may napakakaunting kaalaman tungkol sa mga pataba, at ang karamihan sa kanila ay naniniwala na ang dumi ay isang maruming sangkap na ginagamit lamang upang kasuklam-suklam sa iba. Hindi nila naisip ang tungkol sa potensyal na pagiging kapaki-pakinabang nito. Alam na alam ni Roland ang mga difficulty sa paggamit ng dumi ng tao at hayop bilang pataba, na hindi gaanong maginhawa kaysa sa mga kemikal na pataba. Gayunpaman, wala siyang ideya tungkol sa industrialisasyon ng kemikal, kaya kailangan niyang gumamit ng purong natural na organikong pampataba. Habang natutulog si Roland, si Nightingale ay lumitaw mula sa hamog at dahan-dawang inayos ang kanyang kama, isinuksok ang mga kumot at tinakpan ang kanyang braso. Tahimik siyang nakatayo sa tabi ng kama nito, panandaliang pinagmamasdan siya bago nawala sa floorboard at lumipat sa kanyang silid. Gising ka pa ba? Nagulat si Nightingale nang makita si Wendy na nakaupo sa tabi ng kama, abala na nagbabasa ng isang libro. Natatakot ako na baka may gawin kang mali, pinandilatan siya ni Wendy, tinitigan siya ng matalim na tingin. Hindi bata ang kamahalan, kailangan bang bantayan siya hanggang sa makatulog siya? Nagpadala na si Roland ng mga tao para magkalat ng kwento tungkol sa isang organisasyon ng mga witch sa border town. Samantala sa sitwasyon, gustong tiyakin ni Nightingale na walang sinumang mananakit kay Roland. Kinuha ni Nightingale ang isang basang tuwalya at kaswol na pinunasan ang kanyang mukha. Pagkatapos ay kinalas niya ang pulang sinturon, baluti sa palso, at pagkakapit ng kanyang damit bago tuluyang hinubad ang puting damit. Ang damit na ito ay ang pinakabagong disenyo ng prinsipe,
Ang kombinasyon ng isang puting hooded overcoat at isang puting suit ay tila hindi kapani-paniwalang kapansin-pansin, pero naisip niya na ito ay perpekto para sa isang assassin. Matapos maingat na isabit ang kanyang mga damit at pakinisin ang bawat tupi, ang nakakaakit na kurbo ni Nightingale ay nababalot ng isang magaan na belo, na walang bakas ng labis na laman na makikita sa kanyang toned na tiyan at hita. Nakinig ka din ba sa sinabi ko sa iyo nung nakaraan? Nagsalita si Wendy. Veronica, tayo ay mga witch. Alam ko, Wendy. Tumango si Nightingale. Tayo ay mga witch. Nagsalok si Nightingale ng tubig sa kanyang mga kamay. Sa refleksyon, nakikita niya ang sarili sa kanyang puso. Alam niya na ang kanyang kamahalan, ang prinsipe ay magpapakasal sa isang witch. Siya mismo ang nagsabi nito, at hindi siya nagsisinungaling. Tumalon siya sa kama at itinaas ang kanyang mga malusog na binti ng magkasama, binaliktad ang kanyang katawan sa gilid ni Wendy. Sinabi ni Nightingale kay Wendy ang tungkol sa pagbisita ng pari ngayon at ang 2 tabletang dinala ni Priest Taylor, iniisip kung mayroon pa bang mga alaala si Wendy tungkol sa simbahan. Nang marinig na ang mataas na pari ng simbahan ay dumating upang bisitahin ang kanyang kamahalan, at ipinahayag ang kanyang pagpayag na suportahan si Roland sa kanyang paghahangad para sa trono, nagsimulang manginig ang tono ni Wendy, parang kinakabahan, nagtatanong kung ano ang tugon ni Roland. Umiling si Nightingale at tiniyak kay Wendy na tinanggihan ni Roland ang imbitasyon. Nakahinga ng maluwag si Wendy. Umikit si Wendy at dahan-daw ang nagsalita. Naalala niya ang karanasan niya sa simbahan. Siya ay nanirahan sa isang monasteryo na matatagpuan sa dating Holy City. Ang lugar ay napapaligiran ng matataas na pader, at walang ibang tanawin maliban sa kalangitan. Ang kanyang pang-araw-araw na gawain ay limitado sa mga hangganan ng monasteryo. Nakatira sa kumbento, ang mga batang babae ay maaaring hatiin sa 3 kategorya. Ang ilang tulad ni Wendy ay ipinanganak at lumaki dito at walang alam sa kanilang pinagmulan. Ang iba ay kinuha mula sa mga lansangan o bahay ampunan ng iba't ibang simbahan at ipinadala dito, at ang iba ay ibinente sa simbahan ng kanilang mga magulang. Tinuruan sila kung paano magbasa at magsulat, etiquette, choir, at oratory. Ang mga batang babae sa klase ng oratorio ay pinalabas sa monasteryo kapag sila ay nasa hustong gulang. Sa unang ilang taon, madalas marinig ng ilang babae ang mga babae mula sa choir at etiquette class na sumisigaw sa gabi, at hindi maintindihan ni Wendy kung ano ang nangyayari. Hanggang sa lumipat si Wendy sa klase ng choir, nalaman niya na ang mga matatanda mula sa simbahan ay bibisita sa mga dormitoryo sa gabi at kukuha ng ilang mga batang babae mula sa kanilang mga higaan, at ibabalik sila sa umaga. Minsan hindi lahat sila bumabalik. Hindi pa narinig ni Nightingale si Wendy na nagsalita ng detalyado tungkol sa kanyang mga karanasan sa monasteryo, kaya ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang tungkol sa mga bagay na ito. Hinigpitan ni Nightingale ang kanyang mga labi, tiyak na alam niya ang ibig sabihin ng mga sinabi ni Wendy. Nang makita si Wendy na takot sa nakakakilabot na mga alaala, niyakap siya ng mahigpit ni Nightingale at pinagaan ang loob niya. Nagpatuloy si Wendy sa kanyang kwento. Ang ganitong bagay ay nangyayari minsan o 2 beses bawat buwan, at kapag ito ay mas madalas, ito ay nangyayari halos bawat ibang araw. At nang isang araw, si Wendy ang napili. Kinaladkad siya ng guro na si Far Ian palabas ng silid at dinala sa isang tagong gusali sa isang sulok ng courtyard. Inihagis siya ni Far Ian sa loob at sinabihang tiisin ito, pagkatapos ay nilock ang pinto sa likod niya. Matingkad ang ilaw sa silid, at sa dingding ay may isa pang batang babae mula sa kanyang klase na pinahihirapan ng 5 lalaki. Malinaw na ang mga lalaking ito ay gumawa ng mga bagay na nakakagambala sa batang babae sa dingding. Kitang-kitang natatakot si Wendy, nanginginig ang kanyang katawan. Nakatalikod siya sa dingding, pinapanood ang 5 lalaki na naglalakad palapit sa kanya. Sinarado ni Wendy ang pinto at sumigaw ng tulong, ngunit walang sumasagot sa mga tawag niya. Hinawakan ng isa sa mga lalaki ang buhok ni Wendy at isinandal sa dingding, napahawak sa leeg niya. At nang malapit na niyang saktan si Wendy, narinig ni Wendy ang isang malakas na kalusko sa kanyang likuran. Biglang kumalas ang dalagita sa pagkakagapos at hinawakan ang leeg ng taong pinakamalapit sa kanya, pinatay ito na parang pinipihit na leeg ng manok. Mabilis siyang pinalibutan ng ibang lalaki, ngunit wala itong silbi. Kahit na may God Punishment Stones, pinatay niya sila isa-isa.
Ang isa sa kanila ay hinati ang kanyang mga paa bago siya namatay. Super awakening ang salitang huling sinabi niya. Ang mga gwardya ay naging aktibo sa ingay at hiyawan at nagmamadaling pumasok sa silid kasama si Far Ian. Hinugot ng isa sa mga gwardya ang kanyang espada at inihampas sa dalaga. Ang karaniwang baluti ng simbahan ay parang papel sa kanyang harapan dahil natusok na niya ang dibdib gamit ang kanyang mga kamay. Pagkatapos ay tumalon siya sa hangin at pinatay ang isa pang bantay, pagkatapos ay tinamaan ng espada ang katawan ni Far Ian. Napuno ng talsak ng dugo ang silid nang dumating ang mga reinforcement. Kinuha ng batang babae ang sandata ng mga napatay na gwardya, hiniwalay niya ang isa pang bantay sa kalahati, ang talam ay nabasag sa ilang piraso. Lahat ng gwardya ay humahabol sa dalaga, at si Wendy naman ay nakatakas sa mga magulong eksena. Pagkatapos ay ginugol ni Wendy ang susunod na 2 taon na walang tirahan, ngunit sa panahon ng taglamig, nagising siya at naging isang witch. Narinig niya na ang simbahan ay nasunog upang pagtakpan ang insidente, at ang batang babae na nagligtas sa kanya ay hindi sigurado kung nasaan na. Huminga ng malalim si Nightingale at niyakap si Wendy. Ngayon meron ka ng kami. Matutulog na tayo Wendy, pinahid ang mga luha ni Wendy, at niyakap siya ng mahigpit sa kanyang dibdib.